So welcome back for another video. In this video, I'm so happy kasi this is my third time na na-increasean ni SPay Later by Shopee. So ang saya-saya lang kasi consistent yung pag-i-increase sa akin ni SPay Later. So alam nyo naman, and aware kayo, nagamit ko talaga sa SPay Later. And hindi ko lang kasi siya gamit talaga dito sa Shopee app, kundi nagagamit ko rin siya as payment method outside Shopee app. I have the video na ginamit ko talaga siya to buy goods or sa supermarket, sa ganitong stores. So, ginamit ko siya as payment method. So, hindi lang talaga exclusive sa SPay Later kasi sa Shopee app eh. Bet na bet ko talaga to sa SPay Later gamitin. And masaya talaga ako na na-increasean ako. So, for your information, ang unang offer ko po dito sa SPay Later is 6,250. Then, nag-increase po ako, naging 10,000 pesos siya. Then, ngayon naman, may additional po akong increase na 7,000 pesos to make it 17,000 pesos is my total credit limit sa SPay Later. So, di ba kahit paano may usad tayo dito sa SPay Later? Alam ko hindi pa siya sobrang bonggang increase talaga. Pero nakikita ko yung progress niya. Hindi po ako napuprosen dito and hindi po ako bumababa ng offer dito. Pataas po siya ng pataas. So, paano nga ba ako na-increasean dito sa SPay Later? May dapat bang gawin para ma-increasean talaga dito sa SPay Later? So, based sa experience ko, of course, isi-share ko sa inyo yung tips na alam ko ha. So, based sa experience ko lang to. First tip ko sa inyo is loyalty is the key. So, kapag may offer po tayo sa SPay Later, tangkilikin po natin ito, gamitin po natin ito para makita ni Shopee yung ating payment behavior dito para mas mataas yung offer na ma-increasean tayo dito. So, hindi lang po siya talaga sa SPay Later exclusive yung ganong behavior ha, na gamitin yung loan products ni Shopee, kundi may chance din po kapag maganda yung payment natin dito sa SPay Later kasi ma-offeran tayo ng S-loan or increasean pa tayo ng S-loan. So, ganun po ka-powerful sa SPay Later pag atin itong tinatangkilik and loyal po tayong gumagamit ng kanilang SPay Later. Ganun po yung ginawa ko. Ganun po talaga yung naging behavior ko. So, ginagamit ko po siya and hindi ko po siya ginagamit in full ha. Patingi-tingi lang din po ako dito. Parang 3 months to pay. Ina-avail ko po yun. 6 months to pay. Nag-avail din po ako sa kanila ng yung recommended duration of loan terms nila which is yung 12 months to pay. Kita nyo dyan, nakalagay recommended, di ba? Sabi po kasi ng mga ibang na-increasean, gamitin daw yung recommended months to pay. So, alam ko naman kapag mas mahaba yung months to pay is mas mataas din talaga yung interest na naipapatong nila sa atin. Parang mas malaki yung kikitain nila sa atin, di ba? Kaya nga nire-recommend nila yung months to pay na yan kasi mataas yung kita nila sa atin. But kung gusto mong ma-increasean, try to avail one. Kahit isa, try mong mag-avail ng recommended months to pay nila. Ganun po yung ginagawa ko. Nag-order po ako ng products dito sa Shopee, yung mga small amount lang, 12 months to pay ko siya, pero maliliit lang na amount para kahit papaano hindi mabigat yung interest niya. Then the other is 1 month to pay na, 3 months to pay na, 6 months to pay na, ganun yung behavior ko. Then another tip po, sabi po ni Shopee is kapag daw maaga tayong nagbabayad and on time tayo nagbabayad, never tayo nagka-delay dito sa pagbabayad is malaki po talaga yung chance na mas ma-increasean tayo lalo. Huwag po tayong mag-expect ng increase kung tayo ay pasaway sa payment dito, nagkaka-delay tayo, nagkaka-due tayo dito. So, good payer ka nga sa SPay Later, pero sa S-loan mo naman is nagkaka-delay ka, nagkaka-due ka. So, parehas lang po yun, walang pinagkaiba. Isa lang po kasi yan ng record. So, tinitingnan kasi talaga ni Shopee yung payment behavior natin dito, yung ating credit records dito, kung good payer ba tayo or bad payer ba tayo or pasaway ba tayo or kung anong uri ba tayo ng client nila. So, ganun nila ina-assess kung bawat increase na binibigay nila sa atin. So, ganun lang naman po yung ginawa ko. Wala naman po akong special na ginagawa dito. Then another tip, please create your C-Bank account na partner ni Shopee dito. Kasi alam niyo naman si C-Bank, isa siyang bank partner ni Shopee where you can cash in via Shopee Pay. Then you can forward Shopee Pay amount to C-Bank is wala pong charge. Free po siya. So matagal na po akong may C-Bank and ganun po yung process ko. Nagka-cash in po ako palagi dito sa aking C-Bank account. Of course, nilalamanan ko yung aking C-Bank account para dito ko i-cash in yung aking Shopee Pay kasi mas makakatipid po talaga tayo sa processing fees or charges kasi free nga siya. So, isa din po yun sa tips na mabibigay ko sa inyo. Please create your account sa C-Bank and i-link nyo yung C-Bank nyo sa Shopee kasi may factor po yun. So, by the way, sa mga hindi pa nakakaalam, ang maximum amount na ma-offer sa atin ni Shopee Pay Later or ni SPay Later is hanggang 50,000 pesos. So, medyo malayo pa po tayo. 17,000 pa lang po ako. So, hanggang 50,000 pesos po yung maximum amount na pwede niyang ipahiram sa
sa atin at pwede natin gamitin. So, i-update ko po kayo time to time kapag may pagbabago and may increase dito sa aking SPayLater. By the way, marami na rin po pala akong temporary increase dito sa SPayLater. Ginagrantan po nila ako ng multiple times ng SPayLater increase kahit temporary lang. So, magkaiba po yung temporary sa permanent increase ha. Itong latest ko na 7,000 pesos, permanent increase ko po yan. That is a regular increase po na binibigay nila sa akin. So, na-update ko naman kayo time to time kapag meron akong mga temporary increase. So, medyo malalaki din minsan yung temporary increase ko. Then, meron lang siyang duration. And meron pong ganun si Shopee ha. Kaya napaka-convenient talaga siya para sa akin. Kasi nagre-range lang naman yung interest niya from 3% to 6%. And so, okay na rin naman siya. Gusto natin siyang gamitin. So, syempre, tatanungin niya na naman ako kung sa SPayLater ay nako-convert siya ka. So, yes po, nako-convert po sa SPayLater via trading po. Pero, hindi ko po siya na-experience. May idea lang po ako regarding that. And for you to have an idea na rin. Pero kung ako sa inyo, wag nyo nang i-convert kasi mas mataas po ang interest and processing fees niya kapag i-convert nyo pa. Gamitin nyo na lang siya as payment method kasi ganoon din naman ipapapili din naman natin ito. At least hindi natin nagbabayad ng iba pang additional charges. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video na ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe and click yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!